Noong April 2, 2026, Monday Thursday, ay sumali tayo sa 50-kilometer panataran ng KMT Running. At exactly 12 midnight ay sinundo na ako dito sa bahay nila Sir Juben at paring Ricky na sasali rin sa naturang event. At sabay-sabay na kaming naglakad sa oras na 12:10 AM papunta sa Agoo Basilica kung saan magsisimula ang panataran. Agoo Basilica Church Sa vlog. Sa aabot 10 minutong paglalakad ay nakarating na kami sa Agoo Basilica sa oras na 12:20 AM. At nakita na nga namin ang grupo nila Sir Jeric na naghihintay na rin sa pagsisimula ng panata na nakapwesto na sa gilid ng Agoo Museo Iloco. Lahat ba nakapag-sign na sa waiver? Tagalog na lang. Nagkaroon muna ng briefing bago nagsimula ang panata para sa lahat ng mga lumahok na mga runners at may mga nagmula pa nga sa probinsya ng Tarlac. After kasi ng tunnel, 4 kilometers na uphill trail. Ay, group pic tayo, group. Nagkaroon din ng group picture ang lahat ng sumali bago ang pagdarasal upang hingin ang gabay ng Panginoon sa gaganaping pagpipinitensya. Pagkatapos magdasal ay sumakay na nga ng tricycle ang grupo nila Sir Jeric upang magpahatid na sa bayan ng Tubao at doon na daw sila magsisimula sapagkat wala silang masyadong ensayo. Eksaktong alauna naman ng madaling araw nang magbigay na ng signal ang KMT Running Association sa pagsisimula ng panata at lahat na nga ng kalahok ay nagsimula ng tumakbo mula Agoo Basilica patungo sa Baguio Cathedral. Oras bro, dito ba tayo oras tayo? 1 sakto. Go. 74 years old ang pinakamatandang sumali na nakasabayan natin bago ang Principe Bridge, Eagle of the North at Agoo District Jail. Sa bawat hakbang ng pagkilos ay hindi lang katawan ang tumatakbo, bagkos ay pati na rin ang pananampalataya na makakaya namin itong magawa sa kalakasan na kanyang pinagkakaloob sa bawat isa. May mga volunteer support vehicles din na umaalalay sa daan na nagbibigay ng mga tubig at pagkain sa mga kalahok upang mapanatili ang kanilang enerhiya. Sa puntong ito ay narating na namin ang boundary ng bayan ng Agoo at Tubao sa oras na 1:40 AM at 40 minuto na kaming tumatakbo mula nung nag-umpisa ang panata. Station nila. Bayan ng Tubao. 1:55 AM naman na nang marating namin ang bayan ng Tubao kung saan may support vehicle ulit na nakapark na pwedeng makahingi ng tubig at pagkain ang nangangailangang runner. Pero hindi na kami huminto dito dahil ang balak namin ni paring Ricky ay sa bayan na kami ng Pugu, hihinto at magpapahinga bago umakyat pa Baguio. Tapos 7-Eleven. Saya din sa Juben. Sayado. Ang tapo yung mga butang gripis na. Magsaysay Bridge. At nakarating kami sa barangay Magsaysay ng Tubao sa oras na 2:10 AM kung saan ang lugar na ito ay paahon kaya mahirap na itong takbuhin. Pero itinuloy-tuloy pa rin namin ang pagtakbo para makarating sa napag-usapang stopover sa bayan ng Pugu. Boundary na tayo ng Tubao, Pugu. 2:35 AM. Isang oras kalahati na tayong tumakbo. At narating na nga namin ang boundary ng bayan ng Tubao at Pugu sa oras na 2:35 AM. Habang tumatakbo ay pinag-uusapan din namin ni paring Ricky si Sir Juben kung gaano ito kalakas sapagkat hindi man lang namin makita ang kanyang anino. Ang hinala namin ay nakasabay na siya sa unang grupo nila Toby na pawang mga halimaw kung sa running sport ang pag-uusapan. Full moon daw. Pink moon daw ngayon. Nagabayan tayo ng buwan. Pangalan mo bro? Balderas. Balderas, Aaron. Aaron Balderas. Birds Dalaw. Nakilala ko din ang runner na si Aaron Balderas na pinsan pala ng mga kaklasiko nung high school na sina Fra at Shine. Sa puntong ito ay nilampasan na kami ng mga KMT runners sa parteng malapit na sa Damusil Bridge ng Pugu.
Damusil Bridge. Pugutang na tayo. At 250. 250. Baka nagtuloy-tuloy na digay, kakadwata at simabay ka na tubig. At narating nga namin ang bayan ng Pugu sa oras na 2:50 AM. At nag-stop over muna kami sa harap ng 7-Eleven upang makapagpahinga dahil sa walang hinto naming pagtakbo mula Agoo at nakakover na kami ng mahigit 15 kilometers na distansya. Naabutan din namin dito ang mga KMT runners at inalok nila kami ng makakain at maiinom mula sa kanilang support vehicle. Kain ka. Egg. Bayan ng Pugu. Akyat na kami. Eksakto 3 o'clock in the morning. Kultura. Nakatakbo. Akyat na ng Baguio. Ugad. Adventure. Pugu Adventure. After ng Pugu Adventure ay nilampasan na naman ulit kami ng mga KMT runners. El Pueblo de Pugu. 3:35 ang umaga. Palina. Bliss. Moon. Bago namin marating ang rotary gear structure ay nadaanan namin ang grupo nila Fidel at Nags. Subalit wala sina Sir Jeric at iba pa niyang mga kasama na malamang ay mas malayo na ang kanilang distansya na siya naman naming inaabot. Rotary International. Sakto, alas 4. Lampas na ng Rotary Club gear structure nang malampasan namin ang mga 3 batang kasama ni Sir Jerry. Subalit wala pa rin siya. Nasiguradong mas binilisan pa niya ang kanyang pacing kaya hindi pa rin namin naaabutan. Hindi nakalukatin. Pagi Point Resort and Restaurant. Sa puntong ito ay nasa tapat na kami ng Marcos Bus Ruins bago ang boundary ng probinsya ng La Union at Benguet. Boundary. Viaduct Benguet. Ang legend ng mga bikers. Osilit. Champs pa sa ako. 10 minutes to 5. 5 na ng umaga. Takay Lodge. Victory Liner. Bus stop. Pasikat ng araw. 5:20 na. At nadaanan na nga namin ang Victory Liner bus stopover sa oras na 5:20 AM bago namin naabutan si Sir Jeric at ang kanyang pinsan sa Pigar Store kasama na din ang mga KMT runners na nagha-hydrate. Tubig. Nga madabayan na. Nagpigsan din. Ay, ang nagpigsan kasi. Wala, pigsali ay. Sinabayan ng tubig. May limada. Hanapan dyan. So, may kalimada. Pigar. Bulaluhan. Ayun. Mawagod. Malamin ako na. At lumiliwanag na ang kalangitan dahil pasikat na ang araw sa oras na alas 5:30 ng umaga. I love Tuba. Nagmasid-masid muna kami sa view deck ng Taloy Viewpoint Pasalubong Center bago tumuloy ulit paakyat hanggang sa madaanan ang Taloy Sur Public Market sa oras na 5:40 AM. Panata. Legend. Realeza. At narating namin ang Realeza sa oras na 5:50 ng umaga. Lasan na itong kamay din. Adi nga napigsak umahunan. Kami yung patak na bukod. Eagles View Deck. Robertsville City. Tira. Basi-basi lang. Superman. Caballeros Home Gate 2. Taloy Convenience Store. Doon ng Caballeros Gate 1. At bumili na nga muna kami ng maiinom at makakain sa convenience store na ito bago ulit ipagpatuloy ang paglalakad takbo patungo sa Katedral ng Baguio.
Ganso. At hanggang dito lang sa lugar na ito ang aming naabot noong una naming tangkaing lakarin ang Baguio magmula sa bayan ng Pugu noong November 30, 2021. Maglilimang taon na ang nakararaan kasama sina Sir Arlie, Sir Jesus, Sir Roger at Sir Rustico. At dito na kami pumara ng jeep pa uwi. At para sa mga hindi pa nakapanood ng vlog na iyon ay ililink ko na lamang ito sa comment section. Ito yung pinupuntahan namin nagbabike dati. Takbo ulit. Buyukoy. Arswet. Takal. May curse din. Pagpag na Baguio. Ay, 7:55. Nilampasan na natin yung I Love Tuba letter standee. Ulit. Ito konti. Si paring Ricky nasa welcome day po na 8 o'clock in the morning. Tanaw sa alang pasalubong kultura, kape at iba pa. Welcome to Baguio. May kilawin sashimi na din sa Baguio before tunnel. Takbo tayo ulit dahil mababa. Ganda ng tanawin. At narating na natin ang tunnel sa oras na 8:07 ng umaga. Green man. At nakarating na nga kami sa concrete tunnel structure na pinagawa ng pamahalaan upang magsilbing protection laban sa mga rock slides na madalas mangyari dito sa lugar na ito sa oras na 8:07 AM. Ayon sa briefing na isinagawa ng mga KMT organizers bago magsimula ang panata, na kapag narating mo na ang lugar na ito ay para ka na ring nag-full marathon dahil ang distansya nito mula Ago o Basilica ay mahigit 42 kilometers. Skyway na tayo. Maglalakad na kami sa Skyway. Bugak-bugak ng sapatos ko. Pagkatapos ng Skyway ay magsisimula na ang pinakamatarik na daan sa Panataran at naranasan ko na itong akyatin gamit ang bisikleta na talaga namang napakatuna. Kahit nagamit ko na ang pinaka-low gear nito, pero sa ngayon, ito ay aming nilalakad takbo. Malayo pa eh. Malayo pa. Pinakamatarik na part ng Baguio. Ubus na ang ating Pocari. Kailangan makabili tayo para makapag-rehydrate. 8:40 umaga. Pero parang napakatindi na ng sikat ng araw. Yung mga kasamaan namin nakarating na sa cathedral. Sina Sir Joben, saka si Toby, Robertsville Condo. Ayon pa sa KMT organizers na ito ay may mga 4 kilometers din ang haba bago ka makaakyat malapit sa papuntang Green Valley, kung saan hindi na masyado ang tarik ng slope ng lugar. Green Valley. Green Valley. At sa wakas ay nalampasan din namin ang pinakamatarik na part ng ruta, at para maibalik ang nawalang tubig sa aming katawan dahil sa pagpapawis ay bumili muna kami ng maiinom sa tindahang nadaanan bago ipinagpatuloy ang paglalakad takbo patungo sa Baguio Cathedral. Makakong alas 9:30 na ng umaga nang kami ay mapadaan naman sa way papuntang Bakaking area at palapit na kami ng palapit sa finish line. Bakaking at 9:30. Stop! Takbo na naman! Wala sita. Lasin kami. Sidegan.
province of Pangasinan. May libreng sakay sila. Baguio City High School. Ha! UC, University of the Cordilleras. Ng oras na 9:40. Sikit na ng paa. Larnia, shits. Almost nasa cathedral na kami. Takbo ulit. Kabila, SM. Yung na Cordilleras. Go pack na tayo. Go pack. Session go. Go pack. Finish line. At napangiti na nga lang si paring Ricky nang makita na ang dalawang tore ng Baguio Cathedral na siyang aming destinasyon upang makumpleto ang mahigit kumulang 50 kilometrong distansya ng panataran na isinasagawa ng mga organizers kada Huwebes Santo tuwing Holy Week at pang-10 edisyon na nga nila itong nasalihan namin ngayong 2026. Panata, where we walk by faith and not by sight. At sa wakas ay narating din namin ang finish line sa Baguio Cathedral sa oras na 9:50 AM kung saan naghihintay na ang iba pang mga naunang runners na dumating. Anong leksyon ang matututunan natin dito? Matatandaan na sinubukan na naming akyatin ang Baguio noong November 30, 2021 sa pamamagitan ng paglalakad. At kami nga ay nagsimula sa bayan ng Pugu, La Union. Subalit, nabigo kaming maabot ang lugar na target naming puntahan. At ayon nga kay Miss Dame Ivy Oychoco, na maybe hindi lahat ng bagay ay makakaya mong gawin on the first try. Kaya, just try again and again and again until you reach your goal. At ito na nga ang katuparan niyon, na tayo ay na-fall one time, ngunit nag-comeback stronger naman tayo on the second try. Na hindi lang sa bayan ng Pugu kami nagsimula, kundi sa mas malayo, at ito nga ay sa bayan ng Agoo. At hindi lang paglalakad ang ginawa namin, kundi pati pagtakbo. At tayo ay nakakover ng distansyang humigit kumulang 50 kilometers. Pero ayon sa mga KMT organizers, ay katumbas daw ito ng 70 kilometers na distansya o higit pa kung i-consider ang highest elevation gain nito na tinatayang nasa 1,700 to 1,800 meters above sea level. Ito ay nagawa natin dahil hindi tayo sumuko kahit na ito ay mahirap. Dahil sa pananampalatayang ginagabayan tayo ng Diyos at binibigyan niya tayo ng lakas upang malampasan ang ating mga gawain sa buhay. At sabi nga nila, na ang tunay na milagro ay hindi iyong nakarating ka sa iyong paroroonan, kundi iyong hindi ka bumitaw noong akala mong hindi mo na kaya. At eksaktong dumating naman sina Sir Jeric at ang kanyang pinsan sa Baguio Cathedral noong kami ay pauwi na ng Agoo at kami ay sasakay na ng bus kasama ang iba pang mga sumali sa Panata. Ganitong sapatos din kaya ang bilhin ko at gamitin para bumilis din ako sa pagtakbo tulad ni Sir Juben next time. Ikaw, naranasan mo na bang makarating sa Baguio sa pamamagitan ng paglalakad o kaya ay pagtakbo? Maaari mong i-comment sa ibaba ang iyong running or walking experience at pag-usapan natin. Ako nga pala si Teacher Ferds, isang teacher na biker. Hanggang sa muli, sayonara, syokran.